Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong sagot si Attorney Claire Castro sa paratang ni VP Sara na magpinsan daw sila ni Franz Castro at itong si Yusek Claire Castro. Kaya dito ay butata si VP Sara dahil mali na naman ang kanyang mga sinasabi. Well, narito ang video courtesy sa atin ni Attorney Claire Castro, atin panoorin. Itim ang nakikita sa paligid, hindi niya nakikita ang liwanag. O siguro ayaw niya lang mabuksan ang kanyang mata para makita may ginagawa ang gobyerno. Bilang Vice Presidente, dapat nga nakikipag-cooperate pa siya para mas lumawig pa itong proyekto na to. Huwag niya po sanang ibagsak agad-agad dahil maganda naman po ang adhikain ng Pangulo. Matupad ang aspirasyon na magkaroon po ng 20 pesos kada kilo. Ito ay isang malaking pangarap na parang hindi magkatotoo noong nakaraang 2 taon na hindi nga nagkatotoo eh. Bumaba lang ng konti ang bigas pero hindi talaga pwedeng 20 pesos kasi mahal ang kuha niyan sa labas at hindi lang yan ay private companies ang nag-aangkat ng bigas sa labas kaya hindi makontrol ng gobyerno. Well, dito sa bidyong ito ay sinagot na ni Attorney Claire Castro ang mga fake news na sabi ni Claire ay napi-fake news. Ang fake news ay nagka-fake news pa. Parang dumadami. Ang buwelta kagad ni BP Sara sa pagbaba ng presyo ng bigas na 20 ay very negative. Kasi sinabi kaagad niya na mabaho daw, hindi makakain ng tao, ay para lamang sa baboy. Kaya nag-viral ang ano na to eh. Hindi matapos-tapos ang usapan na ito na pagkain ng baboy. Iwan ko lang kung bumili ang mga DDS ng 20 pesos per kilo. Kasi idol nila si BP Sara eh. Kahit 20 pesos, mababa na talaga yan. Kung sabihin ni BP Sara wag kayong bumili dahil pagkain ng baboy, baka hindi rin bibili ang mga DDS nito. Kayo din mga DDS, magugutom kayo, doon kayo bibili sa mahal, di ba? Meron ng 20 pesos, ayaw nyo pa rin bibili dahil sa yan ang utos ni BP Sara nyo. Mag-isip-isip kayo at mamulat kayo. Huwag kayong masyadong gumagaya sa idol nyong BP Sara na ang nakikita ay itim palagi, itim ang paligid. Okay, balik tayo kay Attorney Claire Castro. Yan, mauuna po dahil pilot area po ito. So sabi nga natin, siguro yan po ang nagiging pananaw ng isang tao na itim ang nakikita sa paligid, hindi niya nakikita ang liwanag. O siguro ayaw niya lang mabuksan ang kanyang mata para makita may ginagawa ang gobyerno. Bilang Vice Presidente, dapat nga nakikipag-cooperate pa siya para mas lumawig pa itong proyekto na to. Huwag niya po sanang ibagsak agad-agad dahil maganda naman po ang adhikain ng Pangulo. Matupad ang aspirasyon na magkaroon po ng 20 pesos kada kilo. Ayan, so natupad na nga. Ngayon sa tingin ko nito, kung bakit kinounter ka agad at siniraan ni BP Sara ang bigas na 20 pesos na sabi niya para sa baboy, ay sa tingin ko natakot siya na ang mga DDS ay babaliktad. Kasi yan lang naman talaga na dumami ang DDS dahil sa bigas. Dahil sinabi doon noon ni PBBM na gawin niyang 20 pesos. Kaya nang hindi magawa ng 20 pesos sa 2 taon, marami ang kumontra kay PBBM dahil lamang sa bigas. Kasi ang bigas, araw-araw yan na kinakain eh. Kaya kailangan talaga mura yan. Ngayon, meron ng mura na bigas. Nag-umpisa na sa Visayas. Ang sabi naman ni Sara ay, bakit wala sa Luzon at Mindanao? Sabi nga dito sa balita na mag-umpisa muna sa Visayas dahil sa survey na binayaran ng mga DDS ng China at ni Digong na survey, ay pinalabas nila na nagugutom daw ang Pilipinas at ang pinakasentro ng gutom ay Visayas. Kaya inuna ni PBBM ang Visayas sa pagbigay nitong 20 pesos per kilo na bigas na dati ay ito'y nabibili sa 33 pesos. Hindi ito yung mabaho na bigas, ito ay masarap na klaseng bigas. At local rice ito, kaya bagong-bago ito at masarap kainin. Kaya si BP Sara ay maitim ang kanyang paligid, pati budhi maitim, pati espiritu at buto niya ay maitim. Kaya palaging maitim ang sinasabi at kontra. Nakalimutan niyang nagtrabaho siyang Vice President eh. Dapat kasi
yung personal niya na galit sa Pangulo ay wag niyang dalhin sa trabaho. Magtrabaho lang siya as a public servant, as a Vice President na siniswelduhan ng mga tao, at yung kanyang mga personal na galit ay dapat hindi niya ipapakita. Yan ang maganda. Kasi nagtatrabaho nga siya sa gobyerno eh. Kung ganun, tanggalin na lang siya sa gobyerno kung ganyan na palaging kinukontra niya ang programa ni PBBM. Bakit hindi niyan matanggal? Kaya nga mayroong impeachment para matanggal na talaga yung sabi ni Claire Castro ay hindi lang anay ng lipunan mga garapata. Well, balik tayo kay Claire. But Yusek, do you feel that it's unfair to call it pambubudol, itong program po na ito? Of course, napaka-unfair ito dahil nakita po natin ang pagsusumikap ng Pangulo, ni Pangulong Marcos, para po maibigay po sa taong bayan itong 20 pesos na bigas, kada kilo na bigas. At sana iwasan, lalo-lalo na ng Vice Presidente, yung tinatawag nating crab mentality. Sinabi nga natin, sana iwasan maging anay sa lipunan. Huwag sirain, siya ay isang leader, nasa gobyerno siya, dapat tumulong siya. Tama. Huwag niya pong sirain, especially po ganito. Sinabi niya po kasi is parang panghayop lang yung bigas. Napakasakit nito para sa mga local farmers natin. Huwag niya pong maliitin yung mga inaani ng local farmers natin. Dahil sinabi po natin, itong bigas na po nito, ito po yung binibili mismo ngayon na worth 33 pesos kada kilo. Sana nakinig po siya dahil bibigyan lang po ng subsidiya ito. Nakaraan niyo pong briefing, the palace previously described the decline in the president's trust and performance rating na possibly linked to disinformation and misinformation on social media. How is this so po? Alam natin, maski na ang mainstream, alam natin, gano'n na ba kalala ang fake news sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi lang tayo nakakaalam dito. Kahit na yung Israel-based na disinformation firm. Ito mga kababayan, sandali lang. Abangan nyo ang video ko mamaya. Gagawa ko ng video kung paano talaga siniswelduhan ng China at bakit napakaraming mga tinatawag na peddlers of fake news. Or tinatawag ito na troll army ng China. Ito talaga ay ginastuhan ng China na sirain ang gobyerno. Kasi ang gobyerno natin ngayon ay hindi pro-China. Pero kung si Digong ang naging presidente pa rin, or si BP Sara, hindi na yan sisirain ng China. Ganyan talaga ang China, siya yung factory of fake news, hindi lang siya factory ng itong mga gamit na disposable, pangit na paggagawa ng mga imitation, di ba? Kundi factory din ng China ng fake news. Lahat yata ng mga bagay ay diyan galing Galing diyan ang mga bagay na mga basura. Galing diyan ang mga sakit. Ngayon, fake news na naman, galing lahat sa China. Grabe talaga yan. Yan ay yung paggawa ng fake news, talagang sinusuportahan ng China, may sweldo lahat ang mga vlogger na merong association ng mga vlogger na yan Magkakilala sila ang mga DDS vlogger na funded by China. Mga trolls ang tawag. At kung merong yung pinaka-leader nila, kung anong pinapublish, yun din ang kanilang ipublish na content. Kaya magtaka tayo bakit merong nag-viral na mga videos na anti-Marcos. Yun ay ang nag-comment din doon ay kasama sa mga trolls. Meron kasing 8,000 trolls. Sa Pilipinas lang daw yan at 2 million mahigit na trolls sa China. Kaya 2 million sa China plus 8,000 sa Pilipinas ay kapag mag-comment yan, viral kaagad ang isang video. Sana dito mag-comment sa akin para mag-viral ang video ko. Ang mga army of trolls, grabe naman yung China na yan. Okay, so ito, balikan natin si Claire Castro. Nagsabi na malala ang fake news sa Pilipinas. Kung ang number one target nila, or let's say hindi ko sabihin number one, ang pinaka-target nila ay ang Pangulo. So kaya po tayo mismo, mga Pilipino, sana maging aware tayo sa mga resulta ng mga fake news peddlers, ng mga fake news na binibigyan ng fake news peddlers. Speaking of fake news, Vice President Sara Duterte also said in an interview na
siya raw po ay biktima din ng fake news. Lahat tayo ay biktima ng fake news, sabi ni Vice President Duterte. Kaya alam nyo, kasi may experience ako sa Castro na apelido. Yon, si Franz Castro, wala talagang maayos na lumabas sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro, galing sila sa iisang puno. Ito na yung dito na nagagalit si Claire Castro dahil sinabi ni BP Sara na magpinsan sila ni Franz Castro, which is number 1 enemy din ni Sara, yung si Franz Castro, at sinabi isang puno, isang bunga. Alam pala ni BP Sara yung palaging sinasabi ko na kung anong puno siya ang bunga eh. Kung ang puno niya ay durian, durian din yung bunga, di ba? At sana mahulog sa ulo niya at sa muka para magmukhang durian. Okay, so ito na yung pinakabuod ng ating video ngayon. Ang fake news kaagad na birada ni BP Sara, fake news dahil sa hindi daw magka-relatives talaga sila ni Franz Castro at ni Claire Castro. Ito ang video. How do you respond to that, ma'am? So sinabi ni Vice Presidente na ako'y pinsan ni Congresswoman Franz Castro. Yes po, in that interview. Tama ba ako, Tristan? Oo. Ma'am, nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. O ito na. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Ito sabi niya wala daw magandang lumabas sa bibig ni Franz Castro. Ano yung lumalabas sa kanyang bibig? Di ba kung yung lumalabas sa bibig ni Franz Castro ay sabihin natin bulati, dito naman ang lumalabas sa bibig niya ay mga ahas at kubra. Di ba? Grabing fake news. Katulad ngayon, itong kanyang sinasabi ay napaka-fake news. Dahil hindi nga magpinsan eh. Grabe, hindi naman nagtatanong. Gumagawa talaga ng kwento. Kaya malalaman natin na itong mga sinasabi niya ay gawa-gawa lang talaga. Dahil dito nagkamali siya eh. Unawaw mali. Nagkamali. Kaya malalaman natin na ganyan talaga ang ugali niya. Gawa-gawa ng kwento. At susundan naman yan ng kanyang mga vloggers. At yun na rin ang ipalabas mamaya ng mga vloggers na magpinsan pala si ganyan. Kasi noong sinabi niya na ang 20 pesos ay nabigas ay pagkain ng baboy, kaagad ang mga vlogger na didiis nagsasabi na may amoy daw, mabaho daw. Hindi pa nga nila nabili. Tapos sasabihin na nilang may amoy. Pero kung lalabas na ang mga bigas na yan, sigurado mga didiis ang nauunang naglinya at bumili. Di ba? Grabe, hindi ba kayo na pag kumain kayo, minumura niyo ang presidente, tapos kinakain niyo yung 20 pesos na bigas. Kaya magpasalamat kayo sa gobyerno natin at naging 20 pesos yan. At sana abot yan ng 3 taon, di ba? Mga ka-DDS. Okay, balik tayo dito sa Bakakon na babae na ito. Sobrang fake news, oh. Bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Ayan, oh. Baka galing lang sila sa isang puno. So, yun pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente, fake news na siya. Hindi ko po wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. So, kung siya mismo ang nagpapalabas nito, galing sa bibig ng isang Vice Presidente, ang maling impormasyon na ako ay pinsan ni Congresswoman Franz Castro, hindi ba nakaka-alarma yon? Dahil Vice Presidente nagsasabi ng fake news. So would you label her as fake news peddler? Katulad po ng description din kay former presidential spokesperson Harry Roque. With that statement that she made, na ako ay kasin at magkadugo kami. Unang-una, nasa ng pruweba niya magpinsan kami. Ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami ng spelling ng apelido. Okay. Pangalawa, ano ba ang nasasabi
sa kanya. Halimbawa lang po, sinabi po niya, walang matino na nasasabi si Congressman Franz Castro. Tama po ba yun? Yes, ma'am. Walang matino o maayos na lumalabas doon sa bibig ng babaeng ito. And the way she described sa babaeng ito, being the vice president, sana hindi ganon. Pero siguro kung siya man po ay nababatikos, kung siya man po ay nababatikos at ibinibigay po sa kanya ang mga issues na dapat niya sanang masagot. Kasi po, sa aking pagkakaalam, sa una pa lang hearing, sa budget hearing po ng OVP, si Congresswoman Franz Castro na yung unang gustong mag-take up ng 125 million na confidential funds. Pero pinatayan po siya ng mic noon at kung di ako nagkakamali. So, may pagkakamali po ba sa gustong patunayan noon or gustong tanungin ni Congresswoman Franz Castro? Nasa news naman po yan. Yung tungkol sa 125 million na confidential funds. Ayan, kaya pala galit ito si VP Sara kay Franz Castro dahil unang-una talaga si Franz Castro na nagsiwalat niyang anomalya niya sa OBP or Office of Vice President budget, yung confidential fund. Si Franz Castro pala ang naunang bumusisi niyan. Kaya ito galit talaga kay Franz Castro at idinamay pa si Yusek Castro. Dapat hindi niya kasi aawayin yung mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil siya naman ang vice president, di ba? Siya yung inabali, ina ng tahanan. Si PBBM ang ama ng tahanan. Kaya dapat hindi niya inaaway ang mga anak niya, di ba? Kung ipagpalagay natin na ganyan. Kasi sinuswelduhan siya Dapat magtrabaho siya sa gobyerno. At kung anong magandang nagawa ng gobyerno, dapat suportahan niya. Yung personal na galit niya dahil natuklasan yung kanilang mga kagaguhan, ay huwag niya nang ipagsasabihan. Yan ang maganda diyan. Magtrabaho lang siya, dahil sa kanilang bunganga, kaya kina-counter na sila ngayon Kaya kinakasuhan sila dahil sobra silang maingay, sobrang matabil, sobrang magulo, sobrang palaaway. Kung tahimik lang tong si Sara at si Digong, wala sanang mangyayari, di ba? Pwede namang maghintay sila ng termino. Kung kailan ang eleksyon, doon na sila magingay. Iingay ng ingay sila Nakalimutan yata nila na nagtrabaho sila at ang sweldo nila ay galing sa gobyerno at galing sa taong bayan. Alright, tapusin natin ang video. Siguro nasasaktan lang marahil ang Vice Presidente dahil nagre-reflect ito sa kanyang pamumuno at kung paano niya i-handle yung pondo. But how do you, just a few point lang po, a point to raise. Yusek, how do you reconcile that? If that reflects on her leadership, but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po nakakuha ng at least mataas na ratings. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Ito Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, dagdagan ko lang kung bakit mataas ang trust rating niya. Actually, wala namang trust rating yan. Ang nagbigay lang sa kanya ng trust rating ay mga DDS. Pero ang majority, ang intellectual group at elite group ng Pilipinas ay bakit ka magsasabi na number 1 sa performance rating? Wala ngang ginagawa nandoon lang sa Hague at palaging nagsilpi-silpi lang doon. Di ba? Ano bang ginagawa ni VP Sara? Nangangaway lang Inaaway niya ang presidente. Kung sino-sino, inaaway niya. Trabaho ba yan? Trabaho ba yan ng Vice President? Ang laki ng sweldo ng Office of the Vice President. Hindi lang kasi si Sara ang sinusweldohan dyan sa Office of Vice President. Napakarami. Kaya nasasayang ang pera ng gobyerno. Maganda dyan, tanggalin na lang yung Office of the Vice President para at least masave yung pera, di ba? Walang kakwinta-kwintang opisina yan Meron pa siyang maraming bodyguard na ginagastusan ng snacks, pagkain. Sa gobyerno pa rin yan na pera. At ilang tauhan ba meron siya sa opisina? Marami. Siguro nasa 50. Kaya talagang napakagastos. Tapos hindi lang magastos kundi overspending at meron pang confidential fund. Na ilan ba yun? 500 million ba yun? 600 million.
At 100 million mahigit ang nawala sa 11 days. Kaya katakataka, di ba? Mga kababayan. Kaya itong sinasabing number 1 ang rating ni Sara, paano naging number 1 yan? Wala ngang trabaho. Si PBBM ang dapat bigyan ng rating. Kasi ito ngayon sa bigas, di ba? Yan ang pinaka pangarap ng mga Pilipino na magiging 20 pesos. Babalik sa panahon ni Marcos ng ama ni PBBM dahil sa panahon na yun ay 20 pesos ang bigas. Di ba? Ngayon ay bumalik na nga eh. Tapos mayroon pang kumukontra. Dapat magpasalamat na. Ngayon takot si BP Sara na magiging maligaya ang mga DDS dahil sa nakabili na ng 20 pesos na bigas at nakakain ng marami na. Hindi na nagtitipid. Natatakot si BP Sara na magiging good news yan sa mga DDS, yung 20 pesos per kilo. Kasi mawalan sila ng supporters eh. Sa panahon ni Digong, bumaba bang bigas? Di ba? Hindi naman. Walang ginawa. Ang presyo ng shabu siguro bumaba sa panahon nila. Kasi tuni-tunilada ang dumarating eh. Galing China. Di ba? Okay, so parting words tayo with Claire Castro. Ano po ang rating niya? Okay. So, Yun lang. Yusek, last Gusto ng question. Pilipinas dito na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. At kung ano yung gagawin. Attack dog ba yung depensahan, yung mga fake news na nanggagaling sa mga bumabatikos sa gobyerno at kay Pangulo? Kung attack dog ang tawag doon, siguro masasabi ko sila naman ay mga garapata. Ayan. So okay na lang yung tawaging attack dog kasi gano'n naman talaga. Kailangan aatake. Meron ang maganda nga diyan sa office ni Attorney Claire Castro ay mag-hire din siya ng mga pro-government vlogger. Kukuha din siya ng maraming vloggers and then kapag merong magandang nagawa ang presidente ay mag-vlog kaagad sabay-sabay. 'Di ba? Parang yung ginawa ng China kung anong pinalabas ang kanilang tuta dito sa Pilipinas, ganun din yung ilalabas ng mga trolls na siniswelduhan na marami. Ito ang maganda kasi uso na talaga yung pagsisiraan, mga fake news na China style. Kaya kung ganyan, fight fire with fire. Hindi pwedeng fight fire with water. Kailangan na talaga na fire to fire. At kung sino ang pinakamaraming apoy o fire ay magwagi, di ba? Dragon to dragon na. Ganyan eh. Tit for tit na yan eh. Kapag ganyan na mga kapag hindi na nakuha sa magandang usapan ay talagang santong paspasa na. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Paki-comment nyo sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Maraming salamat sa lahat hanggang sa muli. Paalam.